Boss Motovlog. Naghahanap ka ba ng motorsiklo, scooter, pantrabaho? Well, nandito na ako. Andito na ako sa Nick Motorcycle Gallery na kung saan kompleto na po sila lahat dito. Parts, services, pati yung mga motor na nais mo. At isa sa mga nakita ko dito, ang pinakabago, way back 2020 pa. Yung ganitong kulay, pero napakadami pa rin kulay na lumabas nito mula noong 2020, pero pinapakita ko sa inyo itong kulay na to. Ito po ay 2020 model pa po. 2020 pa pala, bakit kukunin mo pa rin yan? Marami namang mga bagong labas na kulay. Well, yung ganito kasing kulay is distinct na. Yan ang reason ba't kukunin mo to, distinct. Wala kang makikitang ganitong SkyDrive na ganitong kulay na nilabas ngayong 2025. Itong ganitong kulay nag-iisa na lang po. Wala ka na makakita halos sa mga kasa nito dahil yung mga kasabayan nitong ganitong kulay maluma na, sigurado yan. Pero ikaw, kung ikaw ay mahilig sa mga dati pang motor, pwede sa'yo to, pasok na pasok sa'yo to, at ma-appreciate mo yung ganda nito lalo na pagka nakikita mo siya na actual. Yung ganitong klaseng scooter, designed for Asian talaga to. Sa mga maliliit lang na kagaya natin, pwede rin sa babae ito mga boss, no? Pwede mong gamiting base bike to para pag-aralan kung paano gumamit ng isang automatic scooter. At ang maganda rito, gulay board pa yan. So hindi naman lahat ng rider gusto yung malalaking motor. Although marami sa atin sa Pilipinas malalaking motor yung gusto, yung mga NMAX, PCX, pero hindi lahat. Kumbaga meron din na gusto low profile na kagaya nito, pamamalengke, pang sundo sa eskwela, madaling isingit sa traffic kagaya ng Pilipinas na congestion talaga ang problema dito sa atin. At ang maganda pa rito, magaang siyang dalhin, mababa lang yung seat height at kapaki-pakinabang. Kahit ilong ride mo to pwede rin mga bossing kasi air cooled lang ang isang ito, hindi mo kailangan ng coolant, kumbaga subok na siya sa pangmalayo ang biyahe. Marami lang nagtataka hindi daw pwede yung ganito, pero marami na pong nakapag long ride gamit yung mga ganitong maliliit. Meron pa nga yun, yung mga 2-stroke nakakapag long rides pa rin Mas lalo naman to na 4-stroke at very durable at kapaki-pakinabang at katiwa-tiwala yung makina. May mga motor na pinagtatawanan ng iba pag kayo ng gamit nila, pero ito hindi ka pagtatawanan dahil isa po ito sa The Big Four. Kumbaga yung iba pa nga ginagawa tong status symbol. Pag sinabing Suzuki ang brand ng motor mo, matibay yan, mapagkakatiwalaan. Hindi kagaya yung mga hindi kilalang brand, wala sa Big Four, yun ang kalimitang pinagtatawanan dito sa atin sa Pilipinas kasi marami sa atin dito talagang tinitingnan kung ano yung ginagamit mo. So pag ginamit mo to sa opisina mo, kahit saan ka pumunta, hindi ka tampulan ng asaran, kumbaga may pagmamalaki mo na Suzuki ang brand ng motor mo. Pag sinabing Suzuki, kaakibat niyan yung tibay, reliability, kahit saang bagay aspeto, dahil nga napakatagal na ng mga Japanese manufacturer, hindi lang sa Pilipinas maging sa buong mundo. Kinikilala ang Suzuki bilang isa sa mga pundasyon ng mga motorcycle o two-wheeled motorbike sa buong mundo. Punta naman natin ang technical specs ng motor na ito. Pinapatakbo ng 113cc engine, 4-stroke single cylinder, air-cooled ang cooling system na kayang sumipa ng 8.9 horsepower. 2 bulbs lang ito kaya siguraduhin mo yung tipid ng gasolinang makukonsumo mo dito. Idagdag mo pa yung power to weight ratio na ang bigat lang ng motor nito is 93 kg lang. So sa gaang ng motor na to na 113cc siguradong mabilis din ng isang ito. Kayang tumap speed ng 80 to 90 km per hour depende sa bigat mo at tumatayang 40 to 50 km per liter naman.
ang layo ng itatakbo. Depende naman sa throttle habit mo yan. Ganun katipid. Dahil na rin sa fuel injected ang motor na ito, nakakadagdag lalo sa pagpapatipid ng gasolina mo at nakakakuha ng magandang digits pagdating sa fuel economy. Pag-usapan lang natin saglit yung kickstart. Alam nyo, sa panahon ngayon na fuel injected na ang makina, tried and tested na sa mahabang panahon. Actually, hindi na ginagamit ang kickstarter. Napakabihirang gamitin lalo sa mga fuel injected na baterya mismo ang nagpapagana sa makina. Kung wala kang maayos na baterya, hindi mo mapapagana ang fuel injection system. Hindi aandar ang motor mo. Sa madaling salita, ang buhay ng fuel injection system na makina ay nasa baterya at wala sa kickstarter. Kalimitan ginagamit lang ang kickstarter sa mga dekarburador na makina. Kahit walang baterya ang iyong motorsiklo, mapapaandar mo sa pamamagitan ng kickstarter. Ibang-iba sa mga fuel injected dahil itong fuel injected ay nakabase sa baterya. Kung hindi ito nakakonekta sa baterya, hindi magbubuga ang ECU o yung tinatawag na electronic control unit na nasa baterya ang buhay. Hindi bubuga ng gasolina ang injector mo kung walang supply ng baterya. Marami pa rin kinukonsider ang kickstarter kahit yung mga lumang motor o yung mga bagong motor ngayon. Ang gusto pa rin ng mga buyer ay may kickstarter, although hindi na talaga siya gamit na gamit sa panahon ngayon kung fuel injected na yung motor mo. Yung mga bagong labas ng fuel injection ngayon, halos lahat wala na pong kickstarter yan. Pero nag-aalala pa rin po yung ilan na baka malobat, hindi na ma-start yung motor. Pag nalobat po ang inyong motor mga bossing, ito po kapabayaan nyo na lang. Technically, ang fuel injection system na motorsiklo, kahit may kickstarter ka pa, hindi mo mapapaandar yan kung lobat na ang baterya mo. At may mga senyales naman na kailangan mo na magpalit ng baterya kahit wala kang battery gauge sa iyong motor. Mararamdaman mo yan pag nag-i-start ka ng motor mo, hirap na siya umanda, hirap na siyang mag-start, doon pa lang kabahan ka na. Yun yung mga senyales na kailangan mo na magpalit. At alam mo na rin sa sarili mo na medyo matagal na o umidad na yung baterya sa'yo. Dahil ang baterya ay kusang nagcha-charge yan, hindi basta-basta po yan nalolobat. Malolobat lang yan pagka yan po yung napabayaan nyo. O kahit malobat man yan, pwede mong i-charge. Pero kung talagang matagal na yung baterya, darating sa punto na kahit i-charge mo na yung baterya, hindi na rin po siya magkakarga dahil nga umidad na yung baterya sa'yo. Ganyan po ang klase ng mga baterya na mabibili natin. Lalo yung mga mura lang, abot lang ng mga 1.5 o 2 years. Maganda kung hindi ka na maglalagay ng mga accessories sa motor mo, same as kung ano yung nabili mo sa kasa, yun pa rin yung mga ilaw, mas tatagal yung buhay ng baterya mo kahit ordinary lang yung baterya na nabili mo sa market. Kaya kung alam mo na kung paano i-maintenance yung baterya mo at paano alagaan, huwag kang mag-alala. Kahit walang kickstarter yung motor mo, hindi ka titirikan sa kalsada, basta alam mo lang kung paano yung tamang gamit at maintenance. Ang headlight nito ay maganda, integrated na siya pati yung mga turning lights sa isang assembly. Ganon din sa likod, kaya iwas sagi-sagi yan o mapupunit, matatanggal. Diba? Kailangan mo pa ng bracket para tumibay. Ito hindi, intact na siya sa isang assembly, kaya maganda. Naka-disc brake ang harapang gulong nito, sa likod naman ay naka-drum brake. At kung mapapansin nyo yung gulong, naka-mags na yan, ready for customize yung ganitong mga tindig. At idagdag mo pa, naka-tubeless na rin yan. Kumbaga, tire sealant na lang kailangan mo rito. Wala kang problema sa mga maiipit o mabubutasan. Pag may tire sealant ka mga bossing, apakadaling ikabit niyan sa mga tubeless na gulong. Ayan ang mga basic buttons. Wala masyadong fancy electronics, napaka basic lang at madaling gamay-gamayin. Pwede mo rin patayin yung ilaw mo kung gusto mo. Oops, keyless? Hindi po keyless yan. Gumagamit ito ng traditional na susi. Napaka basic lang ng maintenance, kaya ganon. At syempre may shutter key din yan, iwas nakaw. At tingnan nyo naman, may mga bulsa din sa magkabilang gilid. Lagayan ng mga kung ano-ano. Pwede ka maglagay ng kahit anong gusto mo dyan, basahan, etc. and all. Sa panel naman, napaka basic lang din naman. Andyan ang speedometer, gas gauge. Syempre, hindi mawawala ang malambot na upuan. Manipis pero malambot. Napaka-komportable, lalo na kung mahaba-haba ang biyahe. Meron ding tapakan ng angkas yan para sa iyong minamahal misis. Huwag lang ang kabit. At alam nyo ba, nasa halagang 67,900, pwede mo nang maiuwi itong SkyDrive Sport na ito.
old model pero hindi pa nagalawang makina, syempre matibay pa rin at mataas ang value kahit i-resale mo, mataas pa rin. Pag down payment ka lang ng 9,000 dito, pwede ka mag monthly ng 3,500 sa loob ng 3 taon. Pero kung ayaw mo naman ibenta at gusto mo for keeps yung motor mo, mas maganda. Mag-maintenance ka lang maayos. Palitan mo lang dito gulong, langis, brake pad, air filter, yung mga napupudpod langis, yung mga nauubos, yun lang. At pag nagawa mo yan, humanda ka na, i-enjoy mo na ang motor, ihanda mo yung sarili mo sa mga mahabang long ride at ang pag-iipon ng mga memory kasama ng motor mo, sigurado kung hindi ka mabibigo dahil isa sa mga big four at matitibay na makina, makunat ang Suzuki. Hindi ka makangaba sa loob ng 5 taon, titigil lang makina basta-basta, hindi. Palit ka lang dito ng baterya pagka medyo naghihirapan na mag-start. Yun lang. Palit gulong ka lang. Ihanda mo na ang tropa at bagahe. Yayain mo na sila. At syempre, mayabang ka, bago yung motor mo. Titirik sila dito, yung mga luma, pero ikaw, malabo. Sabi mo sa akin, after 10 years o 20 years ay hindi ako nagsisi, ito yung pinili kong motor. Bakit? Maayos ka kasi mag-maintenance. Pero kung barubal ka, baka hindi mo mabot ng 1 buwan sa iyo Nood ka din sa YouTube, lalo na kung hindi ka pa mag basic maintenance, troubleshooting, mga basic. Alam mo, basic lang kailangan mo rito Kaya mabot na 10 taon sa iyo Basic maintenance lang maniwala ka sa hindi. Nangyayari na yan, gamay ko yan kasi meron akong motor na automatic, mga bossing. Alam mo bakit hindi lang tumatagal yung motor sa isang owner? Makalikot, magalaw sa aparato. Kumbaga okay na, operado na, okay na yung motor, kinakalikot pa. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam.